LTO naghain ng 13 demand letter sa isang German technology firm para isurrender ang source code at database ng Land Transportation Management System. Ang detalye kaugnay rito, silipin sa sentro ng balita ni J.M. Thompson. Mayroon ng inihaing 13 demand letters ang Land Transportation Office sa German technology firm na Dermalag para kanilang isurrender ang source code at database ng ahensya. Posible kasing makompromiso ang mga impormasyon ng milyong-milyong Pilipinong motorista dahil sa umano'y contractual violation ng Dermalag kaugnay ng issue sa 3.19 billion pesos Land Transportation Management System o LTMS. Lahat po yun ng data ng bawat Pilipino natin. May cellphone numbers doon, may addresses doon, and other important details po that might be compromised if not taken care of po. Hindi pa kasi nata-turn over ang source code sa ahensya, kaya kung may mga pagbabagong nais gawin ng LTO, hindi nila ito magawa-gawa. We are reduced to a mere user as of the moment. So we do not have the administrative code to make the changes, to adapt dun po sa aming operational needs dito sa LTO. Dahil din dito, kasalukuyang nakararanas anya ang ating mga kababayan ng ilang pagbagal at pagkawala ng maayos na LTMS kung saan ginagawa ang mahalagang transaksyon sa ahensya. Ayon kay CICC Undersecretary Attorney Aboy Paraiso, kamakailan lang ay naglabas ng Presidential Directive si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nire-require ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na mag-comply sa National Cybersecurity Plan. Napapaloob ho dito sa Presidential Directive na to ay ang kailangan magkaroon ng sariling SOC at NCERT yung mga ahensya na to. At hindi ho magagawa, for example, sa kaso ng LTO, na makapag-comply sila dito kung they are a mere end user ng vendor. So, I think this would give the LTO proper cause para ho hingin na at i-demand. Hindi ho dapat hinihingi, dapat dinidemand na ho from their supplier yung mga source code na to. Because Naninindigan naman ang LTO na hindi dapat maging basehan ng habla ng Dermalag bago ibigay ang source code. Ayon pa sa LTO, tapos na ang kontrata ng Dermalag at kasalukuyang nagpapatakbo ng LTMS ay ang mismong ahensya na. Nagdudulot nila ang aberyang ito ng public service interruption kaya kanilang kinokonsidera na i-blacklist ang Dermalag. Tinitiyak naman ng LTO na mareresolba ang problema sa lalong madaling panahon para hindi na maantala ang kanilang serbisyo sa publiko. Ako ang tina-target ko ito at ma-resolve to in this month or this week para mas makamove na tayo. Kasi ang dami naming nakapending. Kagaya nga ng sinasabi ko, yung pinopropose namin na amnesty para dun sa mga sasakyan na unregistered para mas matulungan natin yung mga kababayan natin or yung masa yun na mag-benefit dito. J.M. Thompson, para sa Bayan.